Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-401 na kabanata, Balik Eskwela. Nakatayo si Billy sa harap ng mesa ng prinsipal, nanginginig sa galit. Napakarami na niyang pinagdaanan at pinagtrabahuhan para lang maagawan ng pwesto ni Alex. Kailangang pigilan niya ito. Kailangang paalisan niya si Alex. Prinsipal, tumututol ako. Mariing sabi ni Billy. Kilala ko ang taong ito noong nasa universidad kami. Isa siyang walang silbi. Ni hindi siya kwalipikadong magturo. Paano siya pinayagang magturo dito sa ating paaralan? Naningkit ang mga mata ng prinsipal, halatang hindi nagugustuhan ang agresibo at mapanirang tono ni Billy. Billy, aniya, huwag kang maghusga agad sa mga bagong kasamahan. Ikaw mismo ay bagong graduate pa lang. Ngunit tinanggap ka namin dito. Mali ba ang naging desisyon namin? Hindi ganoon. Ang pagtanggap ng mga bago at kakaibang talento ang dahilan kung bakit nananatiling bago at masigla ang Oak Ridge. May katotohanan ang mga salita ng prinsipal, ngunit may mga bagay siyang hindi sinasabi. Ang pagkuha kay Alex ay utos na hindi niya maaaring swayin. Ang damdamin ni Billy ukol sa usaping ito ay hindi mahalaga, gayon din ang kanyang sariling opinyon. Walang lugar para sa diskusyon. Nagkatitigan sila ng mahigpit, puno ng tensyon. Gustong-gusto ni Billy na hindi matanggap si Alex, ngunit alam niyang hindi niya kayang makipag-alitan sa prinsipal. Samantala, ang prinsipal naman ay hindi maaaring makipag-alitan kay Alex, lalo na sa mga taong nasa likod nito. May maingat na nakalatag na plano si Billy, para sa kanyang karera, at bahagi nito ang pagiging punong guro ng Class 6. Sa posisyong iyon, makakabuo siya ng koneksyon sa mga mayayamang magulang at mismong mga mag-aaral na, balang araw, tiyak na magmamana ng kanilang kayamanan. Bagamat tila walang pakialam ang ibang mga guro sa mga benepisyong dulot ng kanilang propesyon, malinaw iyon kay Billy. Marami sa mga mag-aaral ng Oak Ridge ay mula sa mga pamilyang may impluwensya at kayamanan, at lalo na sa Class 6, kung saan mataas ang konsentrasyon ng mga ito. Kung makikilala niya ang mga pamilya, at masiguro nilang siya ang nagtaguyod sa tagumpay ng kanilang mga anak, tiyak na magkakaroon siya ng maraming makapangyarihang kaibigan. Hanggang ngayon, maayos na gumagana ang kanyang plano. Bilang teaching director, kaunti lamang ang kanyang pakikisalamuha sa mga magulang, ngunit nagawa niyang paalisin ang ilang guro sa Class 6 nang hindi nagmumukhang siya ang dahilan. At dahil hindi siya direktang bahagi ng solusyon, nagdulot ito ng dobleng benepisyo sa kanya, naging mahalagang miyembro siya ng staff at nagkaroon ng puwang para sa kanyang nais na mas makilala ng mga magulang. Matagal siyang naghintay bago gumawa ng hakbang, at ngayon, ang panahon ay tama na. Ang guro ng Class 6 na si Mr. Goldberg ay malubhang nasaktan, at 3 buwan na lang ang natitira bago ang pagtatapos. Plano ni Billy na kunin ang posisyon, itaas ang mga grado ng mga bata, at kunin ang lahat ng papuri. Sumang-ayon ang prinsipal na siya na ang papalit. Tapos na ang usapan. At saka dumating si Alex. Binasag ng prinsipal ang katahimikan. Wala nang magagawa, Billy, sabi niya. Hindi ko na mababago ang desisyong ito. Nang maunawaan ni Billy na walang saysay ang patuloy na pagtatalo, galit siyang lumabas ng opisina ng prinsipal. Habang naglalakad palabas, mahigpit niyang sinuntok ang kanyang palad at pabulong na nagsalita sa sarili. Alex, naisip niya, habang bumabalik sa kanyang alaala ang nakaraan nila. Naaga ko na ang girlfriend mo noon, at aangkinin ko rin ang trabahong ito, anuman ang gawin mo. Lagi akong nananalo. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Tandaan mo yan. Malakas niyang isinara ang pinto ng opisina at umalis ng puno ng galit. Nang dumating si Alex sa paaralan para sa kanyang pagpapakilala, tinipon ng prinsipal ang lahat ng guro sa conference room. Ipinaalam lamang niya na si Alex ay bagong physical education teacher at siya ang kukuha ng responsibilidad para sa Class 6.
Pagkatapos ay umupo siya at binigyan ang mga guro ng pagkakataon na magtanong. Isa sa mga matatagal ng guro, si Leonard Winters, na nakaupo sa tabi ni Alex, ay tumingin sa kanya ng may panghahamak. Si Leonard ay isa sa pinakamatagal at pinakapinapahalagahang guro sa paaralan, at sinigurado ni Billy na may parating kay Leonard ang kanyang mababang opinyon tungkol kay Alex. Giring-giri si Leonard sa kakulangan ni Alex ng karanasan, at umaasa si Billy na matutulungan siya nito na ipakita sa ibang mga guro ang kahinaan ni Alex. At ano naman ang mga kwalifikasyon mo para sa posisyong ito? Tanong ni Leonard nang may panunuya. Ngumiti si Alex at sumagot. At sino ka naman? Alam niyang ang tanong ay itinapon lamang upang siya'y maliitin. Nagpasya siyang sumagot ng parehong estilo. Ang pangalan ko ay Leonard Winters, sagot ng guro ng may pagmamalaki. 20 taon na akong nagtuturo dito sa Oak Ridge. Bago iyon, nagturo ako sa iba't ibang pribadong paaralan sa bansa at maging sa ibang bansa. Marami sa aking mga dating estudyante ang kabilang ngayon sa pinakamatagumpay na tao sa ating lipunan. Mukhang proud si Leonard, na parang ang tagumpay ng kanyang mga mag-aaral ay kanyang sariling tagumpay. Ah, ganoon ba? Sagot ni Alex nang may malamig na tono. Hindi siya na-impress sa mga pagyayabang ni Leonard. Sigurado akong magaling ka sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa yaman at tagumpay. Pero naisip mo na ba na ang mga guro ay dapat na maging huwaran? Nakita sa mukha ni Leonard ang pagkalito. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Alex. Siyempre, Mr. Ambrose, sagot niya. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, tugon ni Alex, ay dapat nating ituro sa mga estudyante kung paano makitungo ng tama sa iba. Pero ikaw ay mayabang, arogante, at bastos. Sa tingin ko, hindi ka nararapat maging guro. At hindi ko alam kung paano mo nagagawang maupo rito at magsalita tungkol sa edukasyon na parang naiintindihan mo ito. Nagbago ang atmosfera sa conference room. Napuno ng tensyon ang loob. Napatulala si Leonard, gayon din ang iba pang mga guro, sa hindi kapani-paniwalang sinabi ni Alex. Anong karapatan mo? Bulalas ni Leonard, hindi makapaniwala. Ang ideya na ang isang baguhan ay mangahas na magsalita sa kanya ng ganoon ay hindi maunawaan ng kanyang isipan, lalo na sa harap ng ibang mga guro. Ngunit ngumiti lang si Alex. Nanginig si Leonard sa galit. Ano ang sinabi mo sa akin? Tanong niya. Sa tingin ko, narinig mo ako, sagot ni Alex na may tusong ngiti. Maliban na lang kung mahina na ang pandinig mo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.